So yun, medyo naglalag medyo naglalag po tayo pero inaayos naman na natin. Sige po, please like it, share it, tap it guys. Ulit po, please po paki-repost po ulit no dahil i-rebuke natin yung ano pangalan nito? I-rebuke po natin yung slow internet connection because of the live, no? Inom lang po ako gamot. Yan kapatid, so sorry, after like 5 minutes, mag-start na rin tayo. Sa ano, ina-acid ako eh. Kasi umiinom po ako ng malamig na tubig ngayon. Ina-acid po ako, so uminom po ako ng Caramel S. Na chewable. So mahirap po kasi mag-preach ng ina-acid, kaya kailangan ko pong ano. Pero anyway, tara, start na rin, no? Wala akong marshmallow eh. Hindi, pag nainom po ako ng malamig na tubig, kasi po, anong tawag dito? Ayun, dahil nga uminom ako ng malamig na tubig. Sorry, medyo lutang kasi na-stress ako dito sa internet connection eh. Pero anyway, after like 3 minutes, mag-start na rin tayo. Please, pakilagay na lang po dyan. Hi, hello, present, God bless you. Lahat po ilagay nyo na, amen, para po makita natin ang kumalat po ito at marami po na maabot po ang salita ng Panginoon. Amen. So, I know God is here, God is working right now, and God is always be with us dahil ang Diyos na buhay ay ang siyang Diyos na kikilos po sa atin ngayon. Amen? Our topic right now is worship, disrupt, despair. So, ibig sabihin kapatid, as we worship the Lord in all kinds of worship, not just singing, it disrupts despair. So, ibig sabihin kapatid, nakakatulong talaga sa buhay mo ang pag-worship sa Diyos dahil ginugulo nito yung mga problema mo. Amen ba? Amen. Kaya kapatid, naniniwala po ako na may gagawin po ang Diyos ngayon. Amen. So, check ko lang kung ilang minutes tayo, no? Last 2 minutes. Mag-start na rin tayo. Yan, sana okay pa rin algorithm natin. Sana marami pa rin maabot ang salita ng Panginoon. Sana po isama niyo po sa prayer, no? Pero habang naghihintay po, no, tayo po ay nakapagbigay po ng tulong, no, sa mga kapatid. May nanghingi po ng tulong sa atin na anong tawag dito? Wala daw pagkain, so nakapagbigay din po tayo ng tulong sa biyaya po ng Panginoon. At the same time, yung Bibles po na meron tayo natirang Bibles natin na galing po dito sa online community ay napamigay na po natin yung 50 Bibles sa mga taga-Sikihor. Amen? So kaya pinadala na po natin no kanina. Salamat sa Panginoon. So nabigay po ng 50 Bibles. Ngayon kapatid, yung mga nandito sa online, actually, mas maganda kasi ako, I'm encouraging you na bumili po kayo ng sarili nyong Bible kasi ang isang bagay na pinaghirapan, mas papahalagahan mo. Amen ba? So, yung mga binibigay po nating Bible, outreach Bible lang po to. So, ibig sabihin, we are giving this Bible just for them to be encouraged to read. Ikaw kapatid, kayo po na nandyan, nakikinig na kayo at naghahanap na po kayo ng hinahanap nyo po ang Diyos. Kaya napakahalaga na magkaroon ka na ng complete Bible na Old and New Testament. Amen? Kasi mahalaga yun kapatid, mahalaga. Amen? Hallelujah. Ay, hello po, hello po. Christian po kami, Christian.
Ay, magde-devotion muna ako bago matulog. Huwag ka mag-alala, ano po ako, gitarista po ako sa church bukas. Ayan. Sige po, pwede na tayo mag-start, no? Sino po kayo nandito na? Ayan, hallelujah. Pwede mo bang i-type dyan, worship, disrupt, despair, no? Sige po, tayo po muna ay manalangin. No, aming Diyos na dakila at banal, maraming salamat po dahil ikaw ang Diyos. Nakikilos po sa aming mga buhay ngayon at naniniwala po ako na bibigyan mo kami ng biyaya mo at lalong-lalo na malaman namin that worship, disrupt, despair. Kaya Panginoon, we know na guguluhin mo yung mga problema namin at ito ay magiging maayos kami dahil kami ay nagpuri at nagbigay ng pagsamba sa iyo. Kaya Lord, wala po kaming ibang nais kundi katagpuin mo kami, Panginoon, yung mga wala pa dito, idako mo ulit. At yung algorithm namin, Panginoon, ay bigyan mo ng pabor, Panginoon, at marami pong maabot ang salita. In Jesus' name, Amen and Amen. Hallelujah. Purihin po ang salita ng Panginoon. Amen. So alam nyo po, mga kapatid, napakahalaga po na maintindihan nyo ngayon yung worship, disrupt, despair. Amen. Kasi kapatid, minsan we are minamaliit natin yung power ng worship. Ngayon, bago natin maintindihan to, bago rin tayo pumunta sa key verse natin, ano ba ang worship? Kapatid, pag marami pong interpretation at most common po ay ang worship ay umaawit lang. Amen. Minsan akala nila, tara mag-worship tayo, so kakanta ka lang. Ay tara mag-worship tayo, tutugtog ka lang. And sometimes worship are only related in music. Pero kapatid, alam nyo po, sabi po ng Bible, yung true worship, kapatid, is a living sacrifice. So ibig sabihin, pag sinabing worship, ito dapat ay buhay mo na nagiging patotoo sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Na nagets nyo po ba, kapatid? Ang worship ay iyong buhay na nagpapatotoo sa Panginoong Jesus. So ibig sabihin, kapatid, if you pray, that is worship. If you read the Bible, that is worship. If you help other people, that is worship. If you work in the kingdom of God, that is worship. Amen? If you share Jesus, that is worship. If you endure, that is worship. So ibig sabihin, kapatid, yung worship ay yung mga bagay na ginagawa mo para sa Panginoon. Amen po ba? Malinaw, malabo? Amen? Kaya nga, kapatid, hindi porket hindi ka part ng praise and worship, hindi porket hindi ka marunong kumanta, hindi ka na pwedeng mag-worship, kapatid. Isang parte lang yung pag-awit sa napakamaraming parte ng worship. Amen? Hallelujah. Kaya kapatid, ngayong araw, tuturuan ko po kayo na paano mo ba talaga mapagtatagumpayan mga problema mo sa buhay. Kailangan mong mag-worship sa Diyos. Amen? So basahin muna natin, kapatid, yung teksto, no? Mga Awit chapter 42 verse 11. Tanggalin ko yung relo ko lang. Mga Awit chapter 42 verse 11. Sige po, pakibuklat. Paki-chat na lang po dyan. Sabihin mo, nabuklat ko na, Kuya Jerome. Ayan, pakibuklat po. Worship, disrupt, despair. Amen. So sabi po dito sa mga Awit chapter 42 verse 11, bakit ka nalulungkot, aking kaluluwa? Bakit ka nababagabag? Sa Diyos ako'y magtitiwala sapagkat muli ko siyang pupurihin. Siya ang aking tagapagligtas at ang aking Diyos. Amen. So kung titignan mo, kapatid, ang konteksto po nito para mas maintindihan natin, no? Ang sitwasyon po ni David, nalulungkot siya at nababagabag siya. Minsan ka na bang nalungkot at nabagabag? Amen? Amen po ba? Di ba? Maraming beses kang nang nalungkot. Maraming beses ka nang nabagabag. Maraming beses ka nang hindi tumatawa. Maraming beses ka nang umiiyak. Maraming beses ka na, kapatid, na hindi mo alam kung anong gagawin mo sa buhay mo. Tama? Pero kapatid, sinasabi po ng mga Awit chapter 42 verse 11, hindi mo dapat yan tinatanggap, kundi dapat tinatanong mo yan. Amen? Kasi kapatid, pag tinanong mo ang problema, may sagot. Hallelujah! Kaya nga anong ginawa po ni David?
Bakit ka nalulungkot, aking kaluluwa? Bakit ka nababagabag? So ibig sabihin, kapatid, you need to challenge your problems. You will not just accept your problems, but you will challenge it. Hindi yung inapak-apakan ka na ng problema, wala ka pang ginagawa. Hindi yung sobrang dami mo nang ang kabigatan sa puso mo, may bagabag ka na, nalungkot ka pa, tapos wala kang gagawin, hahayaan mo na lang. Alam niyo, kapatid, pag matagal na kayo dito sa live ko, lagi kong sinasabi, wag mong hahayaang apak-apakan ka ni Taning. Wag mong hayaan na apak-apakan ka ng mga problema mo. Wag mong hayaan na apak-apakan ka ng mga struggle mo. Amen? Kaya tingnan mo si David, anong ginawa niya? Challenge niya yung problema. Bakit ka nalulungkot? Kaluluwa ko. Bakit ka nababagabag? Tapos, sinagot niya to nang hindi ng sarili niyang diskarte. Amen? Amen po ba? Hindi po sinagot ni David ang mga tanong niya sa buhay at sarili niya ng mga bagay lang na alam niya. Bakit ka nalulungkot? Kasi baka ganito. Bakit ka nababagabag? Kasi ganito. Hindi, kapatid. Tinanong niya yung sarili niya, amen? At sinagot niya ito ng character ng Diyos. Amen? And that is worship. You are magnifying who God is. So kung titignan mo, bakit ka nalulungkot, aking kaluluwa? Bakit ka nababagabag? Sa Diyos ako'y magtitiwala sapagkat muli ko siyang pupurihin. Siya ang aking tagapagligtas at aking Diyos. Nung tinanong niya ba yung kalagayan ng buhay niya, sinabi niya ba na, ay, ang lungkot ko kasi wala akong pera. Ang lungkot ko kasi may sakit ako. Ang lungkot ko kasi wala akong kaibigan. Ang lungkot ko, dami ko utang. Ang lungkot ko kasi ganito, wala kaming makain. Hindi ganun ang ginawa ni David. Kundi anong ginawa niya? He worshiped God who He is. Tagapagligtas ko siya. Siya ang aking Diyos at pupurihin ko siya kahit na nalulungkot ako at nababagabag ako. Amen? Kaya nga ang topic natin ngayon, worship, disrupt, despair. Kung nakaraan, ang topic natin, worry, disrupt faith, kung paano ang pag-aalala ay sinisira po ang pananampalataya mo o ginugulo. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin, kung paano kumikilos ang Diyos pag ikaw ay sumasamba. Amen? Sabihin mo nga, sumasamba. Hallelujah! Kaya nga, kapatid, kung titignan mo yung konteksto ng mga awit chapter 42, ito po ay sinulat sa panahon ng matinding kalungkutan at pananabik sa presensya ng Diyos. Amen. Hindi po tinanggi nung nagsulat na nalulungkot siya at nababagabag siya. Pero sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, pinili niyang paalalahanan ang kanyang sarili na patuloy na magtiwala sa Diyos. Kaya pwede mo bang sabihin sa puso mo, o kaluluwa ko, magtiwala ka sa Diyos. Amen? Kasi kapatid, kung hindi ikaw ang magpapaalala ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo, sino magpapaalala niyan sa'yo? Kaya kapatid, tingnan mo, pag sobrang lungkot mo, makita mo lang yung billboard, God is good. Nabibless ka na. Amen? Alam mo kapatid, sobrang pinagpapala ko po ang Diyos at pinupuri ko po ang pangalan ng Panginoon kasi kanina po, ako po bilang minister, normal na po sa akin na mag-pray para sa iba. Amen? Kasi minister ako eh. Ibig sabihin, trabaho ko to, at the same time, ginagawa ko to para sa Diyos. Pero lagi kong iniisip, paano naman ako, Lord, sino magpe-pray para sa akin? Alam mo kanina, bago po kami maghiwalay ng mga Malaysian friends natin na from 24/7, grabe, pinag-pray ako, Lord, anoint Jerome. Lord, give him wisdom. Lord, bless him more. Grabe. Ramdam na ramdam ko yung pag-ibig ng Diyos. Bakit? Dahil walang ibang napakasarap na pakiramdam at kapayapaan kundi ang pag-ibig at pagkilos na binibigay ng Diyos. Amen? Kaya kung mapapansin mo kapatid, hindi niya sinabi na kapag masaya ako, tsaka lang ako sasamba. Kundi sinabi niya, muli ko siyang pupurihin. Ibig sabihin, sa aking kahirapan, sa aking kabagbagan, sa aking punong-puno ng problema ng buhay, muli ko pa rin pupurihin ang Panginoon. Amen. Ibig sabihin kapatid, sa ating paghihirap,
Saan ka babalik? Sa Panginoon at sa Panginoon lang. Oh, hallelujah. God is good. And He is always good all the time. Amen. Lagi kang babalik sa Diyos. Lagi kang babalik sa Hari. Lagi kang babalik sa Diyos na buhay na ibinigay sa iyo ang kanyang buhay para lang bigyan ka ng langit. Amen. Napakamali po na response sa problema ang umalis. Napakamali po na response sa problema ang tumakas. At lalong-lalo na napakamali pong response sa problema na sisihin mo ang Diyos. Bakit mo sisisihin ang Panginoon kung Siya ang kayang tumulong sa'yo? Bakit mo sisisihin ang Diyos sa mga bagay na mali mong ginawa at consequences ng mali mong ginawa? Kaya nga anong sabi ni David? Muli akong magpupuri sa Panginoon. Hindi lang pagmasaya, kundi lalo na sa kalungkutan ko. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah! And I feel the presence of the Lord right now, and God is talking to you right now. Alam niyo kapatid, anong sinabi? Ano po yung natutunan ko sa mga Malaysian, sabi, if you feel the presence of God, if you feel that God is working, that God is talking, quick to catch His presence. Dapat mabilis kang i-grasp. Kasi hindi mo alam kung kailan muli uulan. Hindi mo alam kung kailan ulit babagsak ang kapangyarihan ng Diyos. Dapat pag once na nararamdaman mo na, tinatanggap mo na. Sabi mo nga, tinatanggap ko na Lord. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Oh! God is moving right now and I know God is touching you right now. Amen ba? Kaya nga kapatid, ipinapakita po ng pagsamba o ng worship ay hindi lamang dahil may magandang nangyari, kundi ang pagsamba ay ang ating sandata laban sa kawalan ng pag-asa o despair. Kaya nga kapatid, the more you worship, the more God disrupt your despair. Alam mo kapatid, hindi ko lang maalala yung pangalan eh. Sino bang hari yun? Dito ba si Ai? Sino ba yung hari na nagpadala siya ng worship? Wait lang. King Jehoshaphat? Jehoshaphat ba? Hindi. Hindi, yung nag-send ng worship sa ano? King Hosea. Thank you. Sorry kasi it's my final brain cells eh. Wait lang. King Jehoshaphat, kapatid. Sa 2 Chronicles chapter 20. Yan, thank you Lord. So si King Jehoshaphat, kapatid, sumabak siya sa gera. Pero hindi niya pinadala yung kawan niya. Hindi niya pinadala yung mga kawal niya. Sinong inuna niya? Worship team. Alam mo anong ginawa ng Lord dun sa habang tumutugtog sila? Habang may tumutugtog, habang sinasabi nila, His love endures forever, no? Dakila ka, Panginoon, holy, holy ka. Alam mo kapatid, anong ginawa ng Diyos sa kalaban? Ginulo nila. At nagpatayan po ang mga kalaban ni King Jehoshaphat. Anong ibig kong sabihin? Kung ang Diyos ay ginulo ang kalaban sa panahon ni King Jehoshaphat, guguluhin rin ng Diyos ang lahat ng gawa ng kaaway na nagkukos ng despair sa'yo. Kaya dapat kapatid, matuto kang mag-worship sa Lord. Again, hindi lang po sa pag-awit ang worship. Habang nandito ka kapatid, nakikinig ka ngayon, this is worship. Habang nagtitake down notes ka ng lahat ng mga sinasabi ko, this is worship. Habang nagpo-pour out ka sa Panginoon, that is worship. Habang ikaw ay may ginagawa sa kaharian ng Diyos, that is worship. Amen. Kaya nga kapatid, ako po, I have prayer request. Marami po akong prayer request. Pero kapatid, lagi ko sinasabi sa Panginoon, Lord, honor my prayer request as I obey you. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, Lord, maglilingkod ako ng matindi kasi may hinihingi ako sa iyo. Why? Because in worship, you can win the favor of God. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Amen po ba? Kaya kapatid, dalangin ko, pagpalain ka ng Diyos. Amen.
Ngayon, bago po tayo mag-umpisa, ano ba muna yung despair? O ano ba yung kawalan ng pag-asa? Amen? Ang despair po o kawalan ng pag-asa, ito po yung mga pakiramdam o mga sitwasyon na para bang wala nang nangyayaring mabuti. Amen? Ikaw ba to, kapatid? Kung ikaw nga to, sabi mo ako to. Pakiramdam mo ba na wala na bang magandang nangyayari sa buhay mo? Pakiramdam mo ba na wala nang pwedeng magandang mangyari sa buhay mo? O kaya naman tapos na yung ay kumbaga para bang sukong-suko ka na, dead end na? Kung ikaw to kapatid, manatili ka dito. Amen ba? Pangalawa, yung hindi nagbabago yung sitwasyon mo. Sabi mo, ako din to kuya. Para malaman ko kung saan ka nag-aakot to. Sabi mo, ako din to. Di ba? May mga bagay kapatid na pakiramdam mo, hindi naman nagbabago, Lord. Pray pa rin ako ng pray, pero walang nagbabago. Nag-worship naman ako, sabi ni Kuya Jerome, walang nagbabago. Nagbabasa naman ako ng Bible, wala pa rin nagbabago. Di ba? Kung ikaw din to, alam ko may gagawin ang Diyos sa'yo ngayong gabi. Amen? Pangatlo, parang malayo ang Diyos. Amen? Sabi mo naman to, lalo na to kuya, ako to. Sige po, para mas malaman ko, no? Para bang malayo ang Diyos? Para bang hindi ka naririnig ng Panginoon? Para bang hindi mo na alam yung gagawin mo sa buhay? Para bang, Lord, naririnig mo ba ako, Lord? Yung mga ganun ba? Parang malayo si Lord sa'yo kasi nagkasala ka mo dahil ganito, ganyan. O lalo na, nawawala ang pag-asa pag sa hinaharap o kaya wala ka ng pag-asa sa future. Kung ikaw to sabihin mo, nako, kuya, akong ako. Sige. Nawala ang pag-asa mo, Lord. Ano ba to? Wala na ba akong pupuntahan? Ganyan. Naku, may bingo na, 4. Sino po ang 4? Sige nga. Sabi mo nga, i-type mo nga yung number 4 kung 4 ka dun sa mga sinabi ko. O, 1, 4, 2, 4. Naku, tamang-tama yung topic natin ngayon. Amen ba? Pwede ba natin palakpakan si Lord dahil gusto ng Diyos na ayusin yan. Amen? Hallelujah. I'm not here to judge you kapatid. Kesyo matagal ka na, kesyo bago ka pa lang. Kung yan pinagdadaanan mo, I will not belittle it. Amen? Kung ako naiintindihan kita, di lalo na ang Diyos. Amen ba? Kaya kapatid, alam mo bakit 4 yan? Sige, tanong niyo ako, kuya, bakit 4? Sige nga. Di ba sabi ng Rebisco yun? Dapat 4. Sabi ng Rebisco yun eh. Pero tanong mo ako, bakit 4 kuya? No? Ay, di ba? Thank you ha, masunodin kayo, no? Alam mo bakit 4? Kasi ngayong gabi, ibabalik ka talaga ng Diyos sa worship. Tandaan mo yan. And that is my faith. Yung nanlamig mong buhay, ibabalik ng Diyos yan. Alam mo kapatid, sabi po ng Bible, mas okay pang malamig kasi mas madaling painitin yun. Kaysa naman sa lukewarm ka, hindi ka malamig, hindi ka pa mainit, di ba? So sabihin mo, okay pala to. Amen? Mas okay po yung malamig kasi kayang-kayang painitin ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya kapatid, naniniwala po ako that worship disrupt despair. At ngayong kapatid, ngayong gabi, naniniwala po ako mag-aapoy ka sa worship. Amen? First point, worship will focus yourself to God. Yan. Sige, first point po, worship will focus yourself to God. Yan, pakitype na lang, no? Tingnan nyo kapatid, Inumpisahan po ng salmistang ito o sa Psalms chapter 42 verse 11 na bakit ka nalulungkot aking kaluluwa? Kaya kapatid, napakahalaga na nalalaman mo problema mo. May mga bagay na hindi ka maintindihan, tama ba? May mga bagay na, ay, bakit ba nangyari to? Pero kapatid, wag mong hayaan na manatili lang sa ganun, sa hindi mo alam. Tanungin mo, bakit ka nalulungkot aking kaluluwa?
Kaya nga kapatid, lagi sa counseling, ano bang nasa isip mo? Pag meron akong mga kausap, ano bang perception sa'yo? Ano bang gusto mong mangyari? Amen? Kasi kapatid, hindi pwedeng tinatanggap mo na lang eh. Malungkot ka na nga, tinanggap mo pa. Hindi mo lang tinanggap, pinamuhay mo pa. Amen? Kaya ano sabi po ng salmista, bakit ka nalulungkot aking kaluluwa? Kung isipin mo kapatid, he is talking about soul. Ano ba ang soul? So bibigyan ko po kayo ng konting doctrinal. Amen? Ang katawan po ng tao, o ang buhay ng isang tao ay nahati sa tatlo. So tayo po ay tinatawag na tripartite being. So ibig sabihin, iisa, pero may tatlong parte. Amen? Ano ba ang tatlong parte ng buhay ng isang tao? Una, physical. Amen? Malay mo sa mundo. Amen? Kamalayan mo sa mundo to, physical. Kaya pag kinurot mo yan, masakit, di ba? Kurutin mo nga sarili mo, masakit ba? Di ba masakit yan? Amen? So, ibig sabihin, ito po ay malay mo sa mundo. Amen? Ang soul ay malay mo sa iyong sarili. Amen? Kaya ka malungkot, masaya, napapagod, nahihirapan, nagiging okay, nakakapagpahinga. Amen? So, ang pangalawa po ay kaluluwa o soul. Amen? So, ulitin ko body, soul, amen? At ang pangatlo po ay spirit. Ito pong spirit ay ang kamalayan mo sa Diyos. Amen? Yan, may body shamer na naman na nandito. Ulitin ko tatlong part po. Body, soul, and spirit. Amen. Kamalayan mo sa mundo, kamalayan mo sa sarili mo, at kamalayan mo sa Diyos. Amen. Christian po. Ngayon, kapatid, tingnan mo yung sinabi ng salmista. Amen. Ano pong sinabi ng salmista? Teka lang nga. Ay, wag niyo pong accept, wag niyo po accept, wag niyo accept, wag niyo accept, wag niyo accept. Pinapindutan naman ako kasi may imo-mute ako eh. Huwag niyo po accept, parang awa niyo na. So, ulit. Yan na. Sana hindi magulo. Pero anyway, naayos ko na. So, eto po kapatid. So, body, soul, and spirit. Amen. Yung kamalayan sa sarili kapatid, emotions mo. Amen. Ibig sabihin, yung kamalayan mo sa sarili mo or ano ba mas magandang term? Self-awareness. So that is soul. 'Di ba? Pag namatay ka, ang katawan mo saan pupunta? Siyempre, ililibing. Yung kaluluwa mo, yun yung dalawang pupuntahan. Amen? Langit o impyerno. Kung pinili mo si Jesus, saan ka? Langit ka. Amen? Kung di mo pinili si Jesus, saan ka? Impyerno ka. Ngayon, ano yung spirit? Babalik to sa Diyos. Naintindihan nyo? So yun po tripartite being. Amen? Teka lang. Wait lang Ayan. So ngayon, tingnan mo yung tingnan mo yung sinabi ng salmista para po mas maintindihan natin. Sinabi ba niya dyan, bakit ka nalulungkot katawan ko? Sinabi niya ba? Hindi. Kasi kapatid, itong katawan natin, meron tong pakiramdam, pero ang nagmamanage pa din na to, yung soul natin. Amen ba? So napansin nyo, ang katawan mo, meron tong pinagdadaanan, meron tong paghihirap, pero ang nagmamanage pa din, soul mo. Kaya anong sinabi niya? Bakit ka nalulungkot kaluluwa ko? Kasi kapatid, pag ang kaluluwa mo ay payapa, katawan mo susunod na. Tingnan mo kapatid, pag ang kaluluwa mo ay matatag sa Panginoon, kahit may sakit ka, tumutuloy ka sa Diyos. Kahit pagod ka na, kaya mo pa rin maglingkod at kaya mo pa rin ngumiti at kaya mo pa rin maging payapa. Amen. Namamanage mo pa rin ang sarili mo, emotions mo. Amen. Kasi okay yung kaluluwa mo pero tingnan mo kapatid, pag hindi okay yung kaluluwa mo, tapos kahit kumpleto tulog mo, parang pagod ka. Pag hindi okay yung kaluluwa mo, kahit ba kakakain mo lang, pero bakit para bang hindi ka nabubusog? Stress eating Nagets nyo? Kaya ano ang inaddress kapatid? Anong inaddress niya? Yung kaluluwa niya.
Kasi kapatid, kailangan mong turuan ang kaluluwa mo na magpuri sa Diyos. Kaya nga napakahalaga pa rin ng spirit eh. Amen. Ulitin ko ha. Body, soul, and spirit. Kamalayan mo sa Diyos. So ibig sabihin kapatid, ang soul mo, which is yung nasa gitna, amen, hindi dapat pinapasunod ng physical body mo, kundi dapat pinapasunod ng spirit mo, ng kamalayan mo sa Diyos. Amen. Kaya nga ang kaluluwa mo ang pipili eh. Makamundo o maka-Diyos. Kasi kapatid, kung pinili ng kaluluwa mo ang espiritu mo, susunod automatic ang body mo na maglilingkod yan sa Panginoon. Amen ba? Intindihan nyo? Malabo, malinaw. Sige nga po, baka masyado akong mabilis eh. Pero sana naintindihan, no? Ayan, sasagutin ko lang ha, kapatid. Bago ka mag-judge, Vin01055540. Ako po ay may gamot na may steroid content, kaya po nakakapagpataba. Kasi po may hika po ako. Ikaw kapatid, wag na wag mong hayaan na dumaan ka sa isang sakit na kailangan mong magkaroon ng ganitong katawan. Sana makita mo yan. Pag nagkasakit ka, ipaalala sa iyo ng Diyos na minsan kang nagsalita sa may sakit. Amen. Pinaalalahanan lang kita. Di ba? Mga judger kayo dyan. Pag kayo dumaan sa isang bagay na hindi mo magustuhan at may nagsalita sa'yo, mapalad ka, Christian kami dito. Amen? Pero wag mong hintayin na ang Diyos ang magturo sa'yo ng mga bagay na dapat ituwid sa'yo. Dapat hindi mo minute, Angeline. Wag mo munang i-mute. Amen? Balik tayo dito. Hallelujah. Ganyan po tamang pag-control, kapatid. If God prompted you to rebuke it, rebuke it. Amen? If God prompted you na manahimik, manahimik. Amen? Hindi mo hayaan, kapatid. Itanong mo pa rin sa Panginoon. Amen? Pero ulitin natin. So, ang kaluluwa, kapatid, ang pipili. Amen ba? Diyos o makamundo? Kaya nga, kapatid, sabi po di ba ng Bible? Ano pong sabi ng Bible? The flesh is weak. The spirit is willing, but the flesh is weak. Kaya dapat mas maging matatag ang spirit mo para mapasunod mo ang flesh mo. Ano yun? Yun na yung trabaho ng soul mo. Pipiliin mo pa rin dapat ang Diyos. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Amen? Kaya kapatid, tingnan niyo po, ano pong sinabi ng Diyos dito? Bakit ka nalulungkot aking kaluluwa? Amen? In-address niya yung kinakailangang magdesisyon sa katawan niya. At ipinoint niya to saan? Sa Diyos. Amen? Kaya kapatid, wag na wag mong hayaan na kontrolin ka ng iyong emosyon. Kundi, kausapin mo ang iyong sarili at ituro mo sa sarili mo na sa Diyos at sa Diyos ka tumingin. Amen? Kasi kapatid, minsan pag nalulungkot tayo, amen? Ano nangyayari? Nakatingin ka sa problema. Nakatingin ka sa kakulangan. Nakatingin ka sa kabiguan. Amen? Thank you. Thank you, Tris. Yan, tama yung sinabi nga, Galatians 5:16. But I say, work by spirit and you will not gratify the desires of your flesh. Amen? Kaya kapatid, pipiliin mo lagi ang Diyos. Kaya nga, turuan mo yung sarili mo, amen, na tumingin sa Diyos. Yan, may nagtanong paano makabalik sa relasyon kay Lord. Piliin mo ang Diyos ngayon. Turuan mo yung sarili mo, kay Lord ka lang, kay Lord ka lang, kay Lord ka lang. Ngayon, nagkasala ka, tama? Nagkamali ka. Humingi ka ng tawad at bumalik ka sa Diyos. Hindi yung pag nadapa ka, lumalayo ka palalo. Hanggat nabubuhay ka kapatid, sinasabi po ng Bible, binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataong magbago ng buhay. Amen? At nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi kapatid, some of you guys are really open in your life. Kaya kapatid, if you are able to confess your sin, you are able also to be forgiven. Why? Because sabi po ng John, 1 John is that
God is faithful to forgive those faithful to confess. Amen? So kapag kaya mo nang sabihin yan sa iba, pag kaya mo nang i-admit na nagkamali ka kapatid, yan na ang unang step na mapapatawad ka na ng Diyos. Ang kailangan mo na lang gawin, amen, ay patawarin ang sarili mo. Amen? Sarikap ka na lang. Sorry, mapapahaba ulit yung natin, mahaba yung discussion natin doon eh. Sarikap na lang ha. Pero again, ulitin ko po, kinausap po ng salmistang ito, bakit ka nalulungkot kaluluwa ko? Ang kanyang sarili. Para saan? Para i-point muli ang kanyang buhay sa Diyos. Kapatid, maaaring malaki problema mo. Sino po malaki problema? Taas nga kamay. Sino mo yung malaki yung pinagdadaanan? Sige po, taas niyo po yung kamay niyo. Sino po yung hirap na sa buhay? Taas niyo po kamay niyo. Ito po ay paalala sa iyo ng Diyos na kahit gaano po kalaki ang problema mo, laging mas dakila ang Diyos na iyong sinasamba. God is always bigger than your problems. God is always mightier than your mightiest problem. Amen. Kaya kapatid, pipili ka na lang din dito sa buhay. Sana piliin mo na si Lord. Amen. At sana hindi lang napadaan to sa'yo, kundi sana tumimo to sa puso mo at sa isip mo na wala kang ibang sasambing kundi ang Diyos at ang Diyos lang. Amen. Pwede ba natin palakpakan sa Lord? Hallelujah. Amen. Kaya kapatid, magpatuloy ka. Bukas Sunday, mag-church ka. Amen. Amen po ba? Sunday bukas ha. Ilang oras, 1 oras o 2 oras na lang, Sunday na. Sana kahit may problema ka, magsimba ka. Sana kahit may problema ka, magsamba ka pa rin sa Panginoon. Sana kahit may problema ka, manalangin ka pa rin. Amen. Ako kapatid, pagod. Kung sa pagod lang, alam mo ba, nag-usap po kami kanina ng pastora ko, sabi niya, kala ko Sunday na ngayon, Saturday pa lang pala. So sobrang pagod namin. Pero alam mo kapatid, kasi pag, ano tawag dito? Pag ikaw ay obedient sa Panginoon, you will insist to obey Him. Mag-i-insist ka, di Lord, mag-obey ako sa'yo. Hindi Lord, hindi ako papayag. Ako kapatid, sobrang pagod ko, may trangkaso pa ako. Alam niyo yan, nag-prayer request ako. Kahit late ako, pupunta pa rin ako. Ang mahalaga, nag-show up. Ang mahalaga, pinili mo pa rin ang Diyos. Amen. Kaya again, mas dakila ang Diyos sa mga problema mo. Amen. Pangalawang puntos. Worship brings hope. Amen. Oy, hindi ako laging late ha. Mamaya na yung ibang topic kapatid, dito muna tayo. Worship brings hope. Sige po, pakitype nga. Second point po. Worship brings hope. Sabi po dito, sa Diyos ako'y magtitiwala. Ay, wait lang, sagutin ko lang to. Sabi dito, Teacher, ayos lang ba bihira ako magsimba? Kasi gusto ko umunawa sa gawa kagaya ng daily Bible. No. Sabi po ng Bible, do not neglect worship or do not neglect gathering. Kapatid, you can seek the Lord from Monday to Saturday in your personal. Pero kapatid, you must worship the Lord together with your brothers and sisters pag may gathering sa simbahan. Amen. And I always encourage you to go to physical church. Hindi po ako katulad ng ibang mga content creator dito na sinasabi dito na lang kayo. Alam mo kapatid, nalulungkot po ako. Maraming beses po ako nalungkot. Bakit? During Sunday worship, merong mga content creator na sumasabay. Rather than encouraging people to go to the church.
Ano kung hindi naman sa church yung pumunta, ang mahalaga nagsimba. Amen. Ako kapatid, kung pwede lang eh. Amen. Kung pwede lang sana na lahat ng lugar na meron kayo, may church kami dyan, kung pwede lang eh. Pero kapatid, kung may Christian church dyan, alam mo naman na si Kristo Jesus ang sinasamba, ang kaligtasan ay by faith and by grace, hindi mo kailangan piliin kung sino yung favorite mong preacher. Hindi mo kailangan piliin ay medyo walang aircon yan. Kapatid, church namin walang aircon. Amen? Nakapunta na po yung iba kong mga kapatid dito sa church namin. Ako, puro alikabok pa dito. Sobrang init. Pero kahit mainit, hindi kami mapipigilan sumamba sa Panginoon. Amen. So anong ibig ko sabihin? Napakahalaga po ng gathering. Amen. At hindi ka naman nagpunta dahil sa tao, saan ka nagpunta? Dahil sa Diyos. At alam mo kapatid, pag nagsakripisyo ka sa Diyos, hindi ka nawalan, nadagdagan ka pa. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Kaya nga kapatid, ang point number 2 natin, worship brings hope. Sabi ng salmista, sa Diyos ako'y magtitiwala. Sinabi ba niya kay Kuya Jerome ako magtitiwala? Sinabi ba dyan na sa mga kapatid kong mayaman ako magtitiwala? Sa nanay ko ako magtitiwala? Sa kuya ko, sa kaibigan ko, sa best friend ko, sa tao o sa trabaho ko? Saan niya sinabi? Sa Diyos lang. Amen. Kasi kapatid, if you confess, amen. Wait lang, may nanggugulo. Bugs. Sabi po, ang pagsamba po ay paghahayag mo ng pananampalataya kahit hindi mo pa nakikita yung kasagutan. Amen. Minsan kasi kapatid, nagiging thankful ka lang pag may sagot na. Hindi ba't mas maganda at mas marami at nakakaganang bigyan yung nagpapasalamat kahit wala pa? Amen. Kaya nga kapatid, sa totoo lang, kung you know me so well, amen, yung mga regular dito. Naisip nyo pa lang na, halimbawa, Kuya Jerome, pinagpipray kita. O kaya naisip mo lang, Kuya, ipagpipray kita. Magti-thank you na ako. Kasi kapatid, naisip mo pa lang, i-thank you agad. Amen. Yan na sila, lumalabas na sila. Mag-live na lang kayo, wag dito. Amen. Wag din po mag-flood kapatid. Hindi po off topic yan kasi si Jesus din po yung pinag-uusapan natin. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, lagi mong ipahayag si Jesus sa buhay mo. Lagi mong ipahayag ang pananampalataya mo sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsamba mo. Amen. Ulitin ko, ang pagsamba ay hindi lang pag-awit. Paano naman ako, hindi ako marunong kumanta? Diba? Pero sabi ng Malaysian sa akin, oh, you can sing. Sabi ko, I think I am the wrong nation in terms of worship. Sabi ko, baka sa Malaysia talaga maganda yung boses ko. Pero kapatid, di ba? Paano naman tayo kung halimbawa lang? Di ba? Kung halimbawa lang sa pag-awit lang palang worship, hindi. Kapatid, ang worship, you are magnifying God. Kapahayagan ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga kapatid, napakaganda na pinupuri ko po ang Panginoon dahil naging mabuti siya sa akin. Pinupuri ko po si Lord kasi may pagkain ako. O kaya naman, ako kapatid, ganito po ko. Kuya, sabi, di ba katulad yan, dito po sa live natin, pag every end. Salamat po, na-bless po ako sa Word of God. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Amen. So, ibig sabihin, if you are obeying God, if you are doing something in the kingdom of God, if you are sharing the gospel, if you are sharing His word, you are encouraging others, you are praying for others, you are helping those in need, you are praying in secret, hindi man katulad yung ministry ko, yung katulad ng ministry ko na panghayagan.
Kapatid, lahat yan, accounted sa langit. Amen? Hindi ka man purihin ng tao, pero papaboran ka naman ng Diyos. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Kaya kapatid, hindi mo kailangan ipagyabang pa yan sa tao o kaya naman isumbat pa yan sa tao. Kapatid, wag na. Mag-aaksaya ka lang ng panahon. Ibigay mo lang yan lahat sa Panginoon. Bakit? Kasi ang lahat ng mga bagay na ibinigay mo sa Diyos bilang pasamba ay ang siyang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng pag-asa. Amen ba? Amen. Kung ang kawalan ng pag-asa o despair ay nagsasabi na tapos na, ending na ng buhay mo, wala ka ng pag-asa, hindi ka magbabago. Kapatid, ang pagsamba po ay ang nagsasabi na andito ako at may gagawin pa ako. Amen? Dahil ang Diyos ang nagpapalakas sa akin. Marami namang bagay talaga na hindi naman talaga natin kaya. Sino bang malakas? Wala namang malakas. Merong magaling mag-handle ng buhay pero lahat tayo mahina. Tayo ay pinapalakas lang ng Diyos na pinapanalanginan natin. Kaya ang gustong-gusto ko at hindi na po nawala to, dalawa pong pinaka-gusto kong verse sa ngayon. Una, from the Psalm sabi, dadalangin ako sa Diyos na nagbibigay sa akin ng buhay. At pangalawa, yung sinabi ni Paul, I think in Corinthians or Romans, sabi niya, I am who I am because of the grace of God. Hindi pa tapos si Lord. Pagod ka ngayon, magpahinga ka, pero magpatuloy ka. May sakit ka ngayon, ipag-pray mo sarili mo, pero magpatuloy ka. Problemado ka, wala kang pangbayad, kausapin mo yung pinagkautangan mo at magpatuloy ka sa buhay. Dahil hindi ikaw ang nagpapalakas sa iyong sarili, kundi ang Diyos na buhay na iyong sinasamba. Amen? The one who will worship you is the one who will strengthen you. Ngayon, if you worship the world, kung priority mo mundo, priority mo kay drama, priority mo games, priority mo kasama, priority mo last mo, priority mo kung ano-ano. Hindi kayo strengthen yan. That will give you anxiety, depression, confusion, and any stronghold of the enemy. Pero, kung bumalik ka sa Diyos kahit may pinagdadaanan ka, God will deliver you. Why? Because God will strengthen you because you worship Him. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah! Amen! Kaya ang iyong sitwasyon po ay hindi ang katapusan ng iyong buhay. May ginagawa pa ang Diyos. Kaya nga sabi di ba ng isang kanta, hanggat ako'y may hininga, ako ay sasamba. At pag natapos man ang buhay ko dito sa lupa, sasamba pa rin ako sa langit. Amen? Oh, hallelujah! I really love preaching the Word of God tonight. Amen ba? Nagbibigay ba ito ng pag-asa sa inyo? Kaya kapatid, dalangin ko sa iyo. Huwag mong makita yung sarili mong tapos na. Huwag mong makita yung sarili mong walang pag-asa, kundi makita mo ang sarili mo na may ginagawa pa rin ang Diyos. Amen? O kapatid, kahit wala akong boses, mas masarap kaya magpahinga ngayon. Pagod na kaya ako buong araw. Pero pagbalik ko kapatid, sabi ko sa Panginoon Lord, hindi, papahinga ako konti, uupo ako ulit at magpipreach ulit ako. Amen? Hindi po ako katulad ng ibang mga content creator dito na nag-full time na po sa online ministry. Hindi po ako ganun. Kasi I still prioritize my face-to-face ministry. Kaya nga kapatid, sa mga kapatid ko na gusto pong magpa-pray, punta po kayo sa church namin. Amen. Ngayon, kung di po kayo makapunta, chat nyo lang ako and I will pray for you. Pero kapatid, ang ibig kong sabihin, hindi man ako full-time dito sa online, pero naiwan ko naman yung pinakamagandang bagay. Manalangin ka, pagpuri ka sa Panginoon, sumamba ka sa Diyos. Dahil ito ay nakakapagbigay ng pag-asa. Amen po ba? Amen. Kaya kapatid, sinasabi po ng salita ng Diyos sa iyo ngayon, hindi pa tapos ang Diyos. Amen. At turuan mo ang sarili mo na sa Diyos ay magtiwala. Amen. Sabihin mo ba i-comment dyan yan? Bagamat mahaba, pero please i-comment mo. Tuturuan ko ang sarili ko na magtiwala sa Diyos. Sige po, i-comment nyo po yan. Kasi may sasagutin lang ako.
So, yun po, ang church po namin ay nasa JIBC Kalayaan, Toklong Kawit, Cavite po. Actually, from online, bukas po may pupunta dito, mag-fiancé. Salamat sa Lord, no? Purihin po si Jesus. Amen. Amen naman. The sparks of revival. Hallelujah. I know, sabi, I'm getting my spark back from the Lord and that spark will turn to fire after the end of this session. Amen. Pero actually pala mga kapatid, please, buti na lang pinaalala ng Lord. Kinuwento ko po kayo dun sa Malaysian leader po na pumunta po dito sa amin. Kapatid, please, ang request ko po, Angeline, pakipaalala na lang din to sa group chat natin. No? Hinihingi po ng 24/7 Prayer Asia yung mga prayer corner nyo at ano ang testimony mo dito. Amen? Ulitin ko kung may prayer corner ka, kahit ano pa itsura niyan, i-send mo sa group chat at ano ang testimony. Like for example, simula po na Englishin nyo kung kaya, no? Pero kung hindi, okay lang. Ako na lang magta-translate. Simula po nang nag-prayer corner ako o nag-pray po ako, ito po nangyari sa buhay ko. Yes, sir. See you. Amen. So yung po, no, paki-send po yung prayer corner. Amen. At testimony. Angeline, kahit wala kang prayer corner, halimbawa, sa kama ka nagpe-pray, o kaya naman sa upuan ka nagpe-pray, isend mo pa rin. Kasi gusto po nilang makita yung prayer corner nyo. Because, bakit po mahalaga sa kanila yon? They are setting up prayer rooms in different countries. Dito po sa Philippines may isa na at may gusto pong dalawa pang magdagdag. So 3 na. Sabi ko, marami akong prayer corner na encourage sa live ko. Sabi niya, please send it to me. Amen. Hallelujah. So yun po, no? Ano lang to? Commercial. Pero kapatid, ulitin ko, hindi pa tapos ang Diyos. Amen. Hindi pa tapos ang Diyos. Kaya kapatid, dinadalangin ko po sa inyo ngayon na ang iyong sitwasyon ngayon ay hindi po katapusan ng buhay mo, kundi may ginagawa pa ang Diyos. Amen. Kaya third point, sabi mo, third point na. Hallelujah. Kaya third point kapatid, ano pong third point natin? Worship because He is your Savior. Dodi, bago ako magpunta sa third point, no, kapatid, kung gusto mong madala mo yung pamilya mo sa pananampalataya, family mo, cousin mo, unahin mong ipakita ang Diyos sa buhay mo. Kasi kapatid, hindi yan nagbabasa ng Bible, pero binabasa ka niyan. At pag may nakita yung pagbabago sa'yo, pag nakita niyan pag-ibig ni Kristo sa'yo, tatanungin ka niyan, bakit ka nagkaganyan? Bakit ganyan ka na ngayon? Bakit nagbago ka na? At wala kang ibang ikikwento kundi ang Diyos at ang Diyos lang. Amen? Hallelujah. Unahin mong ipakita ang buhay mo na naglilingkod sa Panginoon at may pananampalataya sa Panginoon. Amen? Kaya kapatid, third point, yan. Worship because He is your Savior. Amen? Sabi po dito, tinapos niya yung mga awit 42:11, no? Siya ang aking tagapagligtas at ang aking Diyos. Kapatid, when you worship God, it will always point to your Savior. Amen. If you worship God, it will point it to your Savior. Sino bang Savior natin? Pwede mo bang i-comment dyan kung sino ang Savior mo? Sige kapatid, inom lang ako, pero i-comment mo. Sino Savior mo? Yes, thank you Jesus. Hallelujah. Amen. Oh Lord Jesus. Shout the name of Jesus. Hallelujah. He is your Savior. And God will definitely honor your faith. Pagsamba na yan kapatid. Sabi po ng Bible, call upon the name of the Lord and you shall be saved.
Hindi lang ang kaluluwa mo ang niligtas ng Diyos, kundi pati ang buhay mo dito sa lupa. Amen? Oh, hallelujah. Kaya nga kapatid, anong sabi niya? Bakit ka nalulungkot o kaluluwa ko? Amen? Sa Diyos ka ako ay magtitiwala dahil siya ang aking tagapagligtas at ang aking Diyos. Amen? Hindi niya po inilagay sa sarili niya ang kanyang pag-asa. Minsan kasi kapatid, halimbawa yan, katulad yan, kumita ka ng konti, iniwan mo na agad si Lord. Alam mo kapatid, kahit 100,000 na ang sweldo mo kada buwan, konti pa lang yan. Kasi kapatid, si Lord sa langit, ginto ang nilalakaran niya. Amen? And He is not worth of anything in this world. He is eternal and He is your Savior. He is so precious, yet He saves you. Amen? Kaya kapatid, sinasabi po ng salita ng Diyos sa'yo ngayon, point your life to Jesus. Kapatid, imagine mo, itong salmistang ito, pinroclaim niya ulit na siya ang aking tagapagligtas at siya ang aking Diyos. Pwede ba natin sabihin dyan? Si Jesus ang aking tagapagligtas at si Jesus ang aking Diyos. God will give you wisdom, kapatid. Hindi naman ako nagsimulang magaling na. Hanggang ngayon, hindi po ako magaling. Pero kapatid, nag-umpisa lang akong sumunod sa Panginoon kahit sa maliliit na bagay. Amen. Habang kiniklaim niyo dyan, Jesus is my Lord and my Savior. Sige kapatid, i-claim niyo, pero gusto ko pong bigay lang yung testimony ko. Kapatid, nag-umpisa po akong tagahugas lang ng plato. Nag-umpisa po akong taga-ayos lang ng upuan, taga-walis sa labas, taga-walis ng dahon, taga-ayos ng mga wire. Hindi pa po ako natugtog, hindi ko nga alam na marunong ako mag-gitara o kaya pasado yung pag-gitara ko. Wala po akong alam. Pero sinunod ko lang ang Diyos sa mga bagay na alam kung paano siya susundin. Amen. At lumalim ng lumalim, kapatid. At the more you know the Lord, the more you can explain it. Why? Kasi kapatid, tingnan nyo ha, intimacy po ang solusyon kung gusto mong makilala ang Diyos. Amen? Tingnan mo ha, sino po dito may asawa? Taas nga kamay. Sige po, sino po may asawa? Yan, taas kamay. Kahit yung iba parang ayaw aminin ha. O kahit may mga jowa, sige, sama na ang jowa. Siyempre, naging intimate na kayo kapatid, di ba? Ibig sabihin, sinagot mo yan, o kaya naging kayo, ibig sabihin, nakilala mo yan, tama? At kinikilala mo pa. Amen? Diba kapatid, pag may nagtanong sa'yo, halimbawa, anong ugali ng asawa mo? Di ba? Anong ugali ng asawa mo? Kapatid, kahit wala kang script, kahit wala kang kodigo, kahit nakapikit ka pa, kahit bali-baliktarin mo pa, kilala mo asawa mo eh. Di ba? Kaya mong ipaliwanag. Hindi ko na alam kung hindi ko nasasabihin kung anong paliwanag na meron ka, baka puro negative ka eh. 'Di ba? Alam mo bakit? Kasi nga nag-uusap kayo, kasi nga may pinagsamahan kayo. Tama, mali. Parang ayaw niya sa mga asawa. Sige, mag-iiba ako ng illustration. Sa mga anak niyo na lang. 'Di ba? Kayang-kaya mong i-explain ang ugali at ang buhay ng anak mo kasi kilalang kilala mo anak mo, tama? Kailangan mo ba ng kodigo? Kinakabahan ka ba pag kinikwento mo siya? Hindi. Kilalang kilala mo eh. Di ba? Ganun din sa Panginoon, kapatid. Pag kinilala mo ang Diyos, kahit hindi mo man masaulo ang Biblia, amen? Kahit hindi ka man kasing galing o nag-aral ng Bible school. Ako kapatid, hindi po ako nag-aral ng Bible school. Meron lang kaming Bible class sa church. At the same time, we have Old Testament survey, we have New Testament survey, we have hermeneutics. Amen? Hindi pa ako nag-aaral ng Bible school. Plano ko palang mag-aral ng Bible school. Amen? Mag-iipon pa ako eh. Pero, kahit ganun, kilala ko si Lord eh. Amen? Si Jesus tagapagligtas ko. Si Jesus nagpapagaling. Si Jesus lumilingap ng mahirap. Si Jesus hindi ako iniwan at pinabayaan man. Amen?
Ang Diyos ay iniligtas si Jacob. Hindi kinalimutan si Joseph. Intimacy, amen, is the key for you to know and to explain Jesus to others. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Kaya nga kapatid, yung third point natin, always point everything to Jesus. Buhay mo, kayamanan mo, sarili mo, karir mo, ano pa, pamilya mo, kaibigan mo, physical needs mo, laging kay Jesus. Laging kay Jesus. Amen? May nagtanong nga sa akin kapatid. Sabi, Jerome, ang laki na ng ministry mo ha. Anong ginawa mo? Sabi ko, hindi naman ako nag-ice cream yummy sa live eh. Sabi ko, siguro pag nag-ice cream yummy ako, mas marami siguro kong followers. Hindi ako nag-ice cream yummy. Sabi ko, naghayag lang ako ng naghayag ng salita ng Diyos. Amen. Di ba? Nakita niyo ba ako? Nagganto ba ako? Tapos may nag-send ng pusa, thank you for the meow. Tapos sa mga una po na napapanood, Boss! Sale ang ating sapatos, boss! Bibigyan kita ng discount. Ang 8K, gagawin kong 2.5. Comment G! Kung ganun siguro content ko, siguro dami kong followers, di ba? Hindi eh. Ang content ko si Jesus eh. Amen ba? Galing ko manggaya, no? Ano kaya, gift ko yan eh. Kaya ko po manggaya. Pause lang ako ngayon, kaya hindi ko makuha yun, pero magaling po ako manggaya. Pero pa nga dito yung mga namimigay ng iPhone, di ba? Yung nakaganto. Teka lang, kunyari, ganyan. Nakaganto sila. Oh. Sabi, naipasok mo na ba? Ayan na! In 5, 4, 3, 2, 1, piso sa'yo! Sige na! Ayan na! Kung ganun siguro yung content ko, ang dami ko sigurong followers. Kaso hindi eh. Amen? Diba? Gayang-gaya. Ang galing, no? Gayang-gaya ko, no? Amen. Yung mga hindi po mag-follow na po kayo. Galing, no? Pwede na? Siguro pag nag-apply ako sa kanila, tanggap ako. Tingin ko lang, ha? Pero anyway, hindi kasi yun yung content ko, amen? Amen? Si Jesus po ang pinag-uusapan natin. Hallelujah. Ibig sabihin, kapatid, you will always point everything to Jesus. Even your achievements. Even all the things that is good happening to your life, even the bad, point everything to Jesus. Halimbawa, may problema ka sa pera. May problema ako sa pera pero alam ko provider ko si Jesus. Ako kapatid, hinihika ako recently. Kasi sobrang pagod ko talaga. Pero sabi ko, kahit may hika ako, maglilingkod pa rin ako kay Jesus. Kahit paus ako, maglilingkod pa rin ako kay Jesus. Amen. Kasi nga, we point everything to Jesus. Kaya kapatid, ang pag-worship leads to Jesus. Kaya ano nga alalahanin mo ngayon? Ang alalahanin mo, kabutihan ng Diyos. Ang alalahanin mo, pagliligtas ng Diyos. Ang alalahanin mo, ang lakas na binibigay sa'yo ng Diyos. Amen. Pwede mo bang sabihin dyan, thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Sige kapatid, hallelujah. Amen. Point everything to Jesus. Alam mo kapatid, itong devotion natin, hindi lang to para may madagdagan kang alam. Amen.
itong devotion natin nakakapagbago ng buhay. Amen ba? Bakit? Because we are pointing your life to Jesus eh. Amen. Sige nga, sino po nagbago ng buhay dahil pinag-usapan natin si Jesus dito? Pwede mo ba itaas yung kamay mo? Ako kuya, nagbago ako ng buhay. Ang dami po dito kapatid, palamura dati, hindi na nagmumura. May bisyo dati, hindi na nagbibisyo. Iniwan ng asawa, malungkutin pero maayos na ngayon. May anxiety and depression, malaya na. May sakit, gumaling. Amen. Purihin ng Panginoon, may mga pangalan ako na hindi ko nakikita dati pero nakita ko ngayon, purihin po si Jesus. Ganun din kapatid, pinapasalamatan ko po yung buhay ng mga kapatid kong silent listener. Amen, mga silent listener, thank you po sa buhay nyo. Amen. Oh, hallelujah. Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, worship, disrupt despair. Kung titignan mo yung ginawa ng salmista dito, oo, may problema, pero dinala niya lahat kay Jesus. Oo, maraming bagay kang hindi naiintindihan, pero lahat binigay kay Jesus. Amen. Oo, may mga pagkakataon na hindi naman talaga okay ang buhay mo. Pero hindi ka sumuko. Tinanong mo sarili mo, ano bang kailangan mo? Amen. At pinoint mo to kay Jesus. Anong ibig ko sabihin? Sa conclusion natin, kapatid, kung sinasabi mo lagi, wala nang pag-asa, kapatid, lagi mong tandaan, laging may Diyos na nakikinig at nakikita ka. Sabi po ng Bible, our God is Elroy. Sabi mo nga, E-L-R-O-I. Elroy. Ang ibig sabihin nun, the God who sees me. Ang Diyos na nakakakita sa akin. Amen. Wag mo i-mute ha. Honest.gg. Anong proof na may Diyos? Nandyan ka, buhay ka pa. Amen. Hallelujah. Ang proof na may Diyos, kapatid, nilikha ka ng Diyos. Amen. Amen ba? Our God is Elroy. The God who sees you. Amen. Kaya kapatid, maaaring may kalungkutan, maaaring may luha, maaaring may mabigat na pinagdaraanan. Pero lagi mong sabihin, may Diyos pa rin akong sinasamba. Amen. Lagi mo pa rin sabihin, sa Diyos ako'y magtitiwala. Sa Diyos ako'y muli siyang pupurihin. Kapatid, because if you worship God, it will disrupt despair hanggang sa mawala. Kapatid, kung ako magkikwentuhan tayo ng buhay ko, hirap ng buhay ko ha. Wala na po akong nanay at tatay. Kahit gusto kong sumuko sa buhay, meron akong pamilyang kailangang buhayin. Kahit nalingkod ako ng Panginoon, kapatid, may mga gusto pa rin ako sa buhay ko na nawa maabot ko. Hindi naman, alam mo kapatid, mahirap din maging lingkod ng Diyos kasi inaasahan nila na lagi kang okay. Pag hindi ka na naging okay, pakiramdam nila, backslider ka na. Pakiramdam nila, nawawalan ka na ng pananampalataya. Kailangan mo lang magpahinga. Hindi rin po sa lahat ng pagkakataon, okay din ako spiritually. Hindi rin po sa maraming pagkakataon, kapatid, na lagi akong malakas. Kapatid, mas mahirap nga maging lingkod ng Diyos, lalo na dito. Sobrang public na ng buhay ko. Alam nyo ba kapatid? Sa totoo lang ha, ang dami ko pong naririnig na hindi magaganda. I mean, nababasa kasi may mga nag-PPM pa. Anong lagi nilang sinasabi? Sugo ka ba ng Diyos? Totoo ba yung Diyos na sinasamba mo? Yung mga huli nga, di ba, mataba ka naman. Di ba? Marami pong masakit at may mga mura pa. Pero kapatid, hindi kasi ako nakatingin sa kung anong pinagdadaanan ko. Ang tinitignan ko ay ang Diyos na bumubuhay sa akin. Amen. Marami pong mga sacrifices. Kakainin ko na nga lang, ibibigay ko pa eh. May mga needs po ako. Pero ibibigay ko pa. Bakit? Kasi naniniwala ako na hindi ako magpo-provide para sa sarili ko kundi ang Diyos.
Kaya nga anong prinsipyo ng Bible? It is blessed to give than to receive. Amen. Kaya nga kapatid, mahirap. Ulitin ko hindi pa ako naka-detail, general pa to. Pero kapatid, kahit ganun, kahit ang daming pinagdadaanan, kahit wala na po kaming magulang, lagi po akong kinakabahan pag June 20, pag 25th na. Sabi ko may pangbayad kaya kami. Tumaas pa singil ng kuryente. Yung ginagamit po namin mga e-bike, hindi pa magamit kaya ngayon nakapamasahe ako. Pero kahit ganun, mabuti pa rin ang Diyos. Kaya nga sabi ko sa Panginoon, Lord, nagpapasalamat po ako sa iyo. Imagine mo kapatid, nagpapasalamat po ako kung nandito sila Nika. May mga times kapatid na gusto ko sanang ilibre yung pamilya ko para lang pakainin, halimbawa, ilibre. Magulat ako, nag-chat si Nika, papadala po kami pizza dyan. O, di ba? Hindi man ako nag-provide, Diyos naman ang nag-provide. Anong ibig ko sabihin? Marami tayong frustration sa buhay. Tama ba? Marami tayong mga pinagdadaanan. Marami kang pinagdadaanan na ikaw lang ang nakakaalam eh. Marami kang hirap sa buhay na hindi mo binabahagi sa iba. Tama, mali. Pero hindi po bulag ang Diyos at hindi rin po bingi ang Diyos para hindi niya makita at marinig ang mga pinagdadaanan mo. Ang naging problema lang sa atin, alam mo kung ano? Hindi mo tinignan ang Diyos na makakatulong sa'yo, kundi tinignan mo ang Diyos na huling option mo na dapat siya ang inuna mo. Kaya nga kapatid, napakaganda po ng sinabi ng salmistang ito. O kaluluwa ko, bakit ka nababagaban? O kaluluwa ko, bakit ka nalulungkot? Sa Diyos ako ay magtitiwala. Sa Diyos ako'y muling pagpupurihan dahil siya ang aking tagapagligtas at ang aking Diyos. Hallelujah! So ibig sabihin kapatid, may problema, oo, pero mabuti ang Diyos. Nakakapagod ang buhay pero mabuti po ang Diyos. Ang dami mong maling nagawa, marami kang maling nasabi, marami kang maling pinagdaanan kapatid. Pero God still blesses you. Sabi po ni Tete Lestay, naiyak po ako dun sa interview niya sa Tony Talks, no? Hindi niya deserve, pero sinasagot pa rin ng Diyos yung panalangin niya. Sabi ko, Lord, ako rin yan eh. Hindi ko deserve, pero mabuti ka pa rin. Kaya nga kapatid, itong paglilingkod ko, ang liit lang nito compare sa ginawa ng Diyos sa akin. Compare. Kaya lagi kong inaalala kabutihan ng Diyos eh. Kapatid, nawala na ako ng bahay. Natulog pa ako sa ilalim ng tulay. Nakikinom ako sa mga fast food. Sumuko ako sa buhay ko, pero binuhay pa rin ako ng Diyos. Ang dami kong utang, binabayaran ng Lord. May mga times kapatid dati na wala akong makain. Na wala akong maibigay sa pamilya ko. Nagkasakit po tatay ko, leeg na lang, ulo na lang niya nagagalaw niya kapatid. Ito na lang, buong katawan niya, paralyzed na. Nabaon kami sa utang. Hanggang ngayon kapatid, may utang pa rin akong 800,000. Sa ospital at sa anong tawag dito? Sa libing, sa lahat ng mga pinagkautangan namin. Tapos namatay pa tatay ko. Pero kapatid, kahit ang dami kong pinagdaanan, mabuti pa rin ang Diyos. Bakit? Naniniwala kasi ako, kaya pinagdaanan ko yun para maintindihan ko rin yung iba. Ako kasi ang pinakamahalaga ngayon, tagalangit na yung tatay ko eh. Amen ba? At yung nanay ko kapatid, hindi ko man nakita o nasaksihan tumanggap siya, pero may nakapagsabi sa akin, binahaginan ko nanay mo ng salita ng Diyos. At faith ko yun, naniniwala ako na tumanggap din yung nanay ko. Kaya kapatid, kahit wala akong magulang, naniniwala ko mabuti ang Diyos. Kaya nga naiintindihan ko yung mga namatayan. Naiintindihan ko yung mga nagkabaon-baon sa utang. Naiintindihan ko yung mga kapatid na walang makain. Naiintindihan ko yung may mga sakit. Walang pambili ng gamot. Kaya kapatid, hindi ko sinabi na wag mong solusyonan problema mo. Hindi ko sinabi na wag mong intindihin. Ang sinabi ko, unahin mo ang Diyos at ang Diyos ang magtuturo sa'yo na kung paano mo susolusyonan yan. Amen?
Ulitin ko, ang hirap ng buhay. Pero mabuti ang Diyos. Amen. Anong pinagdadaanan mo, kapatid? Ako, may pinagdadaanan pa. Meron po akong iniinda dito sa left na legs ko. Hindi makita kung sciatica ba, hindi makita kung ipit ugat ba, hindi makita check up, etc. etc. Pero sabi ko, hindi Lord, hahayo pa din ako. Maglalakad pa rin ako. Kaya minsan, kapatid, kahit nananakit, ilakad ko lang, nawawala naman eh. Amen. Hindi man mapaliwanag ng check up, Diyos na ang bahala doon. Ginawa ko na lahat eh. Amen ba? Anong ibig ko sabihin? Tuloy lang. Sabi mo nga dyan, tuloy lang. Amen. Ang mahalaga, lumalaban ka kasama ang Diyos. Ang mahalaga, bumabangon ka kasama ng Diyos. And I sense the Holy Spirit right now. God is saying to you, kapatid, this is a direct message to you. This is the revelation of the Lord. God will never leave you nor forsake you. Dami mong pinagraanan, nandyan pa rin ang Diyos. Ang dami mong hirap, ang daming oppression, ang daming nagsalitang hindi maganda sa'yo, pero hindi ka iniwan ng Diyos. Nawalan ka kayamatan, pinapakita ng Lord, may mga na-scam, pero mabuti pa rin ng Diyos, hindi ka pa rin pinagkukulang. Marami pong pinakitang Lord nabubuli o napagsalita ng hindi maganda, pero sabi ng Lord, nanatili ako sa tabi mo. Maraming beses, kapatid, pinapakita ng Lord, muntik ka na maaksidente, pero hindi ka na-aksidente, pag-iingat yan ng Diyos. Maraming beses, kapatid, na kulang ka sana, pero nag-provide si Lord, di ba? Kaya, kapatid, tandaan mo, sabi po ng Diyos, hindi ka iniwan ng Panginoon. Oh, hallelujah. This is the revelation of God. Kaya, kapatid, I will pray for you. Lord, this is our worship to you. Our prayers, our worship to you, Lord. And right now, Lord, we call upon the name of the Lord Jesus, and we know we will be saved because you are our Savior, tagapagligtas ka namin, Panginoong Yesus. Kaya, Lord, inuuna ko po, lahat po ng may sakit, kapatid, hindi ko kayo maipipray isa-isa, pero ilay hands mo yung mga meron kang sakit. Halimbawa, masakit ulo mo, o kaya meron kang sakit sa puso. Sige, kapatid, ipatong mo yung kamay mo kung saan ka may sakit. Kung dalawa yan, kahit saan, kapatid, and we will declare healing. Lord, I pray sa lahat ng aking kapatid na may sakit ngayon, saan man nila ipinatong ang kanilang kamay, at sa mga sakit nila na hindi rin maabot ng kanilang kamay, Lord, I declare healing upon healing. You said to your word, you are the God that healeth thee. You sent your word and healed our disease. And the word is God. And the word is Jesus. You sent Jesus to us because by his stripes, we are healed. And Lord, we honor that word. We honor that promise. By the stripes of the Lord, we are healed. Magaling na kami dahil kay Jesus. Oh, hallelujah. Sige, kapatid, sabihin mo yan. Magaling na ako dahil kay Jesus. Lord, ganun din sa lahat ng may mga anxiety, may depression, may brokenness emotionally. Discouraged, Lord God, hindi makapagpatuloy sa buhay. Bumagsak mga negosyo, bumagsak pinagkakakitaan. Ibabangon mong muli sa pangalan ni Jesus. Yung mga merong mental problem, I declare deliverance in Jesus' name. Yung mga merong emotional problem, Lord, I declare the love of God and the peace of God will be upon with them in Jesus' name. And I rebuke that spirit of suicide in Jesus' name. That spirit of depression and anxiety, I rebuke it in Jesus' name. Oh, hallelujah. Sige, kapatid, sabihin mo, malaya na ako. Oh, hallelujah. Kaya, Panginoon, sa aming pananalangin, naniniwala po kami, hindi mo kami iniwan. Lord, katulad po ng salmistang ito, alam namin kung bakit kami nababagabag, pero Lord, sa iyo pa rin kami magtitiwala. Kaya Lord, I pray din sa aking mga kapatid na may mga utang ngayon. Gusto nang makalaya sa kahirapan. Gusto nang makalaya sa pagkakautang. At even mga hindrances sa kanilang finances, Lord, I declare financial freedom and provision in Jesus' name. Oh, hallelujah. Sabi mo, kapatid, babayaran ni Lord ang utang ko, malaya na ako sa utang,
pagpapalain ako ng Diyos. Oh, hallelujah, Lord, pinapakita mo mga negosyo, palalakihin mo. Mga trabaho, there will be promotion, kapatid. Kung gusto mong ma-promote, sabi mo, Lord, mapopromote ako. It's a matter of receiving the promise of God. God is concerned to your welfare. And there is promotion in you. Do not doubt, says the Lord. Do not doubt, says the Lord. Receive it by faith, Lord. It will come to pass in Jesus' name. Kaya Lord, right now, we want spiritual maturity. We want matured relationship in you. We want intimacy, Lord. Kaya Lord, lead us in the cross. And we want to surrender everything so that in your name, we will receive breakthrough and deliverance. In Jesus' name. In Jesus' name. Kaya Lord, I pray, ilapit mo kaming lalo sa iyo. Ilapit mo kami sa mga ginagawa mo. At lalong-lalo na, samahan mo kami sa lakbayin ng aming mga buhay. Kaya Lord, I pray, at dinideklara namin, na sa Diyos kami ay magtitiwala. And we rebuke all the lies of the enemy. We rebuke all those lusts. We rebuke all those greed. I declare deliverance sa mga nagsusugal. I declare deliverance sa mga may addiction. I declare deliverance na hanggang ngayon nasa bondage pa rin ng mga games. Nasa bondage pa rin ng brokenness. We rebuke it in Jesus' name. At pinapalitan ko po ito ng kapayapaan at katagumpayan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Kaya Lord, ngayon pa lang nagpapasalamat na kami in advance dahil may gagawin ka sa buhay namin. At wala kaming ibang dalangin kundi ipagkatiwala sa iyo ang buhay namin at pasalamatan ka dahil ikaw ang Diyos na buhay sa aming buhay. Kaya Lord, we do not make room in the works of the enemy, but we are preparing your way into our lives, into our neighbors, into our community, and in the Philippines. Send your revival in Philippines. Lord, ignite the fire of revival here and online. Hallelujah. Sabi mo yan kapatid, Lord, declare revival fire sa buhay ko. Shekayara, sikapayara. God is giving you revival right now. Receive it, kapatid. Lord, I declare the anointing of the Holy Spirit. I impart the anointing of the Holy Spirit. And I declare the power of the Holy Spirit, the helping ministry of the Holy Spirit in each and everyone in this live, Lord God. Even yung mga magre-recap, matatanggap ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya Lord, lead us to a life that is clean and pure unto you. Kaya Lord, lahat ng karumihan ng buhay namin, hinihingi namin ng tawad at dinadalangin namin that you are the God who will fill our flask with your anointing oil once again. In Jesus' name, amen and amen. And I prophesy, starting tonight, in our lives, you will be glorified. Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Pwede mo bang i-comment dyan kapatid? Glory to Jesus alone. Hallelujah! Can we have a clap offering sa Panginoon? Thank you, Jesus! Thank you, dear Holy Spirit, kapatid. Kahit hindi ko naririnig yung palakpak mo, palakpakan mo ang Panginoon dahil mabuti ang Diyos sa buhay mo. Amen. Alam mo kapatid, pag pumapalakpak ka, nanginginig ang lahat ng mga demonyo. Amen. Pangingin natin sila sa ating palakpakan sa Panginoon. Thank you, Jesus. At sa iyo lang ang lahat ng papurit pagsamba, Panginoong Jesus. Amen. Grabe si Lord. Naranasan nyo ba si Lord? Grabe kapatid. Alam ko pong naranasan nyo ang Panginoon. So sinend na po ni Angeline kapatid yung assignment nyo. Amen, yung assignment natin. Please,
Ang assignment po natin, because 24/7 Prayer Asia, kapatid, ay blessed po sa ministry natin. Kaya they are asking your prayer corner, kahit hindi pa maganda, kapatid, i-send mo lang yung kung saan ka laging nagpe-pray, kung saan ka laging nagde-devotion, at bigyan mo ng short testimony. Halimbawa, nung nagpray ako dito, sinagot ni Lord itong panalangin ko. Nung nagpray ako dito, iyak ako ng iyak, kaya pinagaang ng Diyos yung buhay ko. Nung nagbasa ako ng Bible dito, may ginawa ang Diyos. Amen. Kaya please, send it, kapatid, kahit pa hindi maganda, no? Kahit hindi pa maganda yung prayer corner mo, pero God is the God who will be moving in your life. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Kaya kapatid, huwag mong kalimutang pasalamatan ng Panginoon. Worship Him. Worship Him through your life. Worship Him through your giving. Worship Him through your prayers. Worship God in everything that you can do in the ministry of Christ. Amen. Thank you, Lord. Amen. Mabuti po si Lord. Amen. Mabuti ba si Lord? Sino po dito, kapatid, yung tinouch ni Lord? Sige nga. Oh, hallelujah. Sige po, kapatid, lahat po ng mga gustong sumali sa group chat namin, just message me here on TikTok and I will add you up. Amen. I-add ko po kayo, no? Hallelujah. Kaya kapatid, please, if you have testimony, o kaya naman, kapatid, may reflection kayo. So, dumadami na po yung mga kasama sa group chat. At kapatid, hindi ko po kaya na i-update. Kaya kailangan ko po ng tulong nyo. Kung meron po kayong mga testimony kung gaano po kabuti ang Diyos, kapatid, please send it to our group chat. Para kapatid, makita nila na may ginagawa po ang Diyos sa buhay natin. Amen. Mabuti po si Lord. Amen. Kaya yun, maraming salamat po again, kapatid, sa mga nag-send po ng diamonds at saka nag-heart me. Meron pong $0.64. So, I think this is equivalent to like 40 pesos. So, lahat po ito ay mapupunta pa rin po sa ministry natin, kapatid. At the same time, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi may pagkain po yung Sunday School bukas. Amen. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil mabuti po ang Diyos sa buhay natin. Nakakatulong po tayo sa mahirap, kapatid. Nakapamigay po tayo ng Bible. Hallelujah. Nakakapagpakain po tayo ng mga kapatid. Nakatulong po tayo sa mga needs. So lahat po yan, kapatid, ay sa Diyos at sa Diyos lang. Amen. You know who you are, who blessed our ministry. Kaya, kapatid, pinapasalamatan ko po ang Diyos sa buhay nyo. At the same time, mas lalo ko pong pinapasalamatan ng Diyos kasi kayo po ay nananalangin in my ministry. Hindi po tayo magkakilala personally, pero tayo ay united in Christ. Amen. At naniniwala po ako na kung paano po akong pinagpala ng Diyos sa mga panalangin nyo, ganun din po kayo pagpapalain ng Diyos sa mga panalangin natin. Amen. Kaya kapatid, do not stop praying. And I pray na hindi po ito ang huli na makasama ko kayo, no? Kundi ito po ay tuloy-tuloy. So kapatid, I'm still encouraging you, if you can go here in our church at Toklong Kawit, Cavite, kapatid, please mag-church po kayo. Kung hindi man, find a local church that you can worship God. Amen. It is not about the church. It is about that who are you seeking? Si Jesus. Amen. Kaya still encouraging you, have a physical church. So tomorrow, kapatid, meron po kaming worship service ng 9 a.m. Tapos po meron po kaming Alfonso ng 4 p.m. So bibiyahe po kami after lunch, no? At the same time, meron po tayong live ng ano tawag dito? Gabi. Magla-live pa rin po tayo ng gabi. Amen. So again, thank you po. Sa Diyos po ang lahat ng papurit pagsamba. At magpalain po kayo ng Lord. Amen. Hallelujah. Salamat po, no. So kailangan na natin magpahinga para makatulog tayo ng maaga at may lakas pa kasi ako po ay gitarista pa bukas. Amen. So kaya kailangan ko pong pahinga. Amen. Pero thank you po, no. Isama niyo na lang po ako lagi sa prayer. Improvement po ng live natin, no. Medyo umiinit po yung ating cellphone, medyo naglalag. At the same time, pwede na pala akong mag-live sa YT din. So susubukan ko na rin, kaya kailangan talaga ng improvement ng live natin. Pero again, lahat ito makapaghintay at sa Diyos po natin to ibigay. Amen. Kaya i-pray lang natin ng i-pray. Yun po. Thank you po. God bless po. At ingatan po kayo ng Lord. Bye-bye.